Dumipensa ang Malacanang sa naging pahayag kapon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan tinuligsa nito ang hindi pagdalo ng mga opisyal ng gobyerno sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala namang paglabag sa konstitusyon kung hindi man sumipot ang government officials na inimbitahan para maging resource person sa nasabing hearing. Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na nadesisyonan ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus Senate Committee. Kinontra rin ng palace official ang pagpuna ni Senator Bato sa umano'y pag-snub sa hearing ng ilang cabinet officials. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. May hamon rin ang Malacanang sa banta ng senador na ipapasabina ang mga executive officials para dumalo sa susunod na pagdinig ng Senado. Nasa kanya po yan. Kung magpapasupina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Kahapon ipinagpatuloy ng Senado ang ikalawang hearing kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit tumangging dumalo ang mga opisyal mula sa executive branch na inimbitahan sa pagdinig at tanging ang mga kinatawan lamang mula sa Securities and Exchange Commission at isang akademang nagpaunlak sa Senado. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.